At ayan, sabi po sa ating matinding balita dito kay Times Tabloid, Ripple hits a new height that stuns XRP Army. Ayan, meron daw pong isang malaking milestone na naabot ang Ripple na talaga namang gumulat sa buong crypto community. Habang ang ibang kumpanya ay nahihirapan sa mga regulasyon, ang Ripple ay tila naglalakad sa parke habang kinukuha ang mga lisensyang kailangan nila. Hindi na po ito chismis. Ito ay opisyal. Ang Ripple ay humawak na ng higit 75 regulatory licenses sa iba't ibang panig ng mundo at hindi pa sila tumitigil dyan. Noon pong June 23, in-announce ng kumpanya na nakatanggap po sila ng preliminary approval. Yan, preliminary approval for a crypto asset provider license. Yan, or ang tinatawag po nating CAS. Yan po ay mula sa Commission de Surveillance du Sector Financier ng Luxembourg. Ito ay sa ilalim po ng napakahigpit na MiCA regulation ng European Union. Ang approval na ito ay dumating po sa anyo ng isang green light letter. Bagamat may mga huling kondisyon pa, ito na ang hudyat na handa na ang Ripple na mag-scale. Ang lisensyang ito ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na magbigay ng regulated crypto asset services sa mga financial institutions at businesses sa lahat ng 30 countries or 30 mga bansa ng European Economic Area. Bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang chart ni XRP dito sa ating trading view. At nakikita natin dito na nagpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak at siya na po ay nasa presyong 1.0754. At ayan ang aking technical analysis sa araw na ito dito kay XRP ay mukhang magpapatuloy na nga siya sa kanyang pagbagsak dito sa ating major support na 1.0169. Sapagkat nakikita po natin ngayon na ang kasalukuyang candlestick natin ay tumatagos. Yan, tumatagos po siya sa 1.0897 na minor support natin ngayon. Kaya kung nabasag po yan, mataas ang posibilidad na magpapatuloy po siya dito sa sunod na ating major support. Kaya maganda po tayo sa mga paparating na araw na kung saan ay maaaring magpatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At kitang-kita po na kasi natin sa ating QQE mode indicator dito na may lumalabas na po or may nabubuo na pong kulay red na QQE bar natin dito. Kaya yan ang aking nakikita po na magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw. Mataas po ang posibilidad na ipagpapatuloy na niya po ang kanyang pagbagsak patungo sa 1.0169 na major support natin dito sapagkat ayan, mataas ang chances na ang kalalabasan nito ay isang breakdown sa ating kasalukuyang minor support dito. At ayan, balikan na po natin ang ating balita dito at pag-usapan natin kung paano po babaguhin ng bagong lisensya ang takbo ng finance sa Europe. Ayan, sa aking pananaw, ang pagkakaroon po ng ganitong lisensya sa Luxembourg ay hindi lang basta paperwork. Ito ay isang strategic power move. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang Luxembourg ay isa sa mga financial hubs ng mundo. Kapag ang isang kumpanya ay nakakuha ng go signal sa ganyang kalibre ng regulator, ibig sabihin ay dumaan sila sa butas ng karayong pagdating sa security, transparency, at saka compliance. Ang CASP license ay hindi po nag-iisa. Tandaan natin na noong unang bahagi ng taong 2026, nakakuha na rin sila ng electronic money institution license sa parehong bansa. Kapag pinagsama mo ang dalawang lisensyang ito, ang Ripple ay nagiging isang one-stop shop para sa mga bangko at fintech companies. Sa unang pagkakataon, ang mga malalaking institution ay makaka-access na sa buong payment infrastructure ng Ripple. Kasama na ang stablecoin payments. Yan ay sa pamamagitan lamang ng iisang integration.
Para sa isang bangko, ang pag-simplify ng workflow ang pinaka-importante. Kung dati ay kailangan nila ng sangkaterbang kontrata, ngayon, isang system na lang ang kailangan nila. Iyan ang dahilan kung bakit napakalaki ng impact nito sa market. Ngayon ay gaano kalawak ang naaabot ng Ripple sa buong mundo? Ang track record ng Ripple ay hindi lang nakapokus sa Europe. Sa nakarang taon, nakita natin ang agresibong pagkuha nila ng mga lisensya. Noong pong January 2026, nakuha nila ang EMI license at Crypto Asset Registration mula po sa UK's Financial Conduct Authority. Ayan. Ripple already holds an electronic money institution or EMI license in Luxembourg granted by the CSSF in early 2026. Ayan. At bago pa ang Europe, nagtagumpay na rin sila sa pagkuha ng mga payment licenses sa Singapore at saka UAE. Noong March 2026, nagawa po nilang makuha ang BC Payments Australia para makuha po ang Australian Financial Services License. Ayan. Ang masasabi ko po dito ay ang ginawa ng Ripple ay parang pagbuo ng isang dambuhalang highway. Bawat lisensyang nakukuha nila ay parang pagbubukas ng panibagong exit o entry point sa kanilang network. Hindi lang sila basta nagninegosyo. Nagtatayo sila ng pundasyon na hindi kayang tibagin ng mga regulator. Ang pagproseso ng higit sa $100 billion sa volume ay hindi po biro. Ito ay patunay na ginagamit na talaga ang teknolohiya nila sa tunay na mundo. Ang analyst po na si Cassie Craddock, yan, siya po ay Managing Director ng UK at Europe sa Ripple, para po sa Ripple. Siya po ay nagsabi na ang MiCA regulation ay nag-unlock ng bagong wave ng institutional adoption. At sa totoo lang, ramdam na ramdam natin ang demand na ito. Hindi lang ito teorya. Ang mga financial institutions ay pagod na sa lumang sistema ng pagbabayad na mabagal at mahal. Kapag nakita nila na may kumpanyang compliant, legal at mabilis, wala na silang ibang choice kundi sumabay sa agos. Ang Ripple ang nagiging standard sa mundo ng digital asset payments. Yan, sabi rito, MiCA, yan, ayon po yan kay Cassie Craddock, MiCA has helped to unlock a new wave of institutional digital assets adoption, and we are seeing that demand accelerate across the region. Bakit naman nananatiling sentro ng lahat ng itong si XRP? Dito na pumapasok itong si XRP. Sa bawat regulatory approval na nakukuha po ng Ripple, lumalawak ang mga lugar kung saan legal na magagamit ang kanilang payment at settlement technology. At sa loob ng network na ito, si XRP ang nagsisilbing bridge currency. Habang dumarami ang lisensya at dumarami ang gumagamit ng kanilang infrastructure, natural lang na tumaas din ang demand kay XRP para mag-settle ng value sa institutional scale. Ito naman ang aking opinion dyan. Kung titingnan natin ang malawak na picture, si XRP ay hindi lang isang asset na tinitignan sa charts. Ito po ang fuel o gasolina ng isang global payment engine. Isipin po ninyo ang sitwasyon kung saan ang isang bangko sa Germany ay gustong magpadala ng pera sa isang kliyente sa Australia. Sa traditional na paraan, aabutin ito ng ilang araw dahil sa mga correspondent banks. Pero sa infrastructure ng Ripple, sa XRP ay naglilipat ng halaga sa loob lang ng ilang segundo. Ang head of policy ng Ripple sa UK at Europe, yan po ay si Matthew Osborne. Ay tama po sa kanyang sinabi na ang Luxembourg ay isang leading center
para sa Financial Services Regulation. Yan, sabi dito, Matthew Osborne, UK and Europe Head Policy of Ripple said Luxembourg has established itself as a leading center for financial services regulation in Europe. Ayan, ang pagkakaroon po ng base doon ay nagbibigay kay Ripple ng kakayahang magserbisyo sa lahat ng 30 na countries or 30 mga bansa sa European Economic Area gamit ang iisang regulated entity. Ibig sabihin, ang Ripple ay nakapag-set up na ng hub kung saan lahat ng European operations nila ay nakasentro. Ito ay isang napakalinaw na senyales na ang institutional na mundo ay hindi na lang nagmamasid. Sila ay nakikilahok or nakikijoin na. Hindi na ito if, ito ay when. Ang infrastructure ay nakalatag na. Ang mga lisensya ay nasa kamay na. At ang technology ay handa nang gamitin sa kahit anong scale. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari sa Ripple infrastructure? Ang tanong ngayon ng marami ay kung hanggang saan pa ba aabutin ng Ripple. Kung hanggang saan pa ba ang kayang aabutin ng Ripple. Sa 75 license na hawak nila ngayon, masasabi nating sila ang isa sa pinaka-compliant na kumpanya sa buong mundo. Ang kanilang diskarte ay napakalinaw. Yan ay maging legal sa lahat ng aspeto para walang dahilan ang mga gobyerno na harangan po sila. Kaya sa aking opinyon, ang pagiging compliant ay ang pinakamahalagang competitive advantage ng Ripple. Sa mundo ng crypto, maraming kumpanya ang nag-aakalang makakalusot sila sa mga batas. Pero ang Ripple pinilin lang makipag-usap sa mga regulator. Ang ganitong klaseng attitude ang nagbibigay ng confidence sa mga malalaking korporasyon na pumasok. Sila ay naghahanap ng stability. At sa bawat bansa na nagbibigay ng lisensya sa kanila, lalong lumiliit ang mundo para sa mga lumang financial systems. Kapag nag-integrate ang isang major bank sa network ng Ripple, hindi na sila babalik sa dati. Parang internet lang yan. Nang dumating ang high-speed connection, sino pa ba ang babalik sa dial-up? Walang sino man. Ang XRP bilang bridge currency ay unti-unti nang nagiging utility standard sa cross-border payments. Ang infrastructure na binuo nila ay parang isang matibay na gusali na yari sa bakal at semento. Kahit anong bagyo o market volatility, ang structure na ito ay matatag at nakatayo lamang. Ang mga dambuhalang institution ay naghahanap ng ganitong klaseng katatagan at iyan ang eksaktong inaalok ng Ripple sa buong mundo. At sa kabuuan, ang opinion ko po tungkol sa hinaharap ay simple lamang. Ang institutional adoption ay hindi isang event. Ito ay isang proseso. At sa kasalukuyan, tayo ay nasa gitna ng prosesong ito. Ang bawat license ay isang stepping stone. Ang 75 licenses na yan ay malamang na magiging 100 or 100 sa susunod na mga taon. Ang volume na $100 billion ay posibleng maging $1 trillion sa hinaharap habang mas marami pang bangko ang sumasali sa network. Huwag nating kalimutan ang bigat ng bawat pangyayari. Ang development na ito ay nagpapakita na ang Ripple ay seryoso sa kanilang misyon na baguhin ang financial system sa buong mundo. Bilang mga taong nagbabantay sa industriyang ito, nakikita natin ang pagbabago na nangyayari mismo sa harap natin. Ito ay isang dambuhalang hakbang para kay Ripple at siguradong marami pa tayong makikitang mga ganitong balita sa mga susunod na buwan. Kaya manatili tayong nakatutok dahil ang technology ay hindi po natutulog at ang pagbabago ay patuloy na nagaganap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.